Okay, welcome. It's me, Pastor Armando S. Montero ay nagbabalik. Mayong adlaw sa tanan, mayong gabi sa laing nasod. Shout out sa tanan natong mga kaberks, mga kaigsunan, Luzon, Visayas, and Mindanao. O ginaot nga dili mo makuratan sa akong pagbalik. O salamat sa Ginoo nga naka baton ako og spare time alang sa pag ahimo og kining content o matang ipadayon nato nabayaan nga subject, the main theme, the gospel of the kingdom, o ang ato ang talakayin ngayon mga kaigsunan is about 7 special privileges of the New Testament Church, no? Or the New Israel, or spiritual Israel, once possessed by national Israel. Na diin mo nay naangkon sa una nga mga katawhan sa Ginoo panahon sa Old Testament, no? In the flesh. So nindot kay ni mga kaigsunan, subaybay ninyo karon kay ato kining isa-isahon, ato ning sinsilyohon o shout out dai sa kuang mga kaigsunan diha sa Tagum, diha sa Mati, sa ah, kining Santo Tomas ug sa Santa Fe, mga co-workers diha sa God's Vineyard. Mayong adlaw diha kaninyong tanan. So sugdan na nato sa padayon sa atoang pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, atong subayon ang espesyal nga mga pribiliyo nga diin naangkon sa iglesia sa atoang Ginoo karon mga kaigsunan. So mao kini ang ining naa sa Bible. Una sa tanan kining the oracle of God in Romans chapter 3, verses 1 to 2, ug ang backup verses nasa Romans 9 verse 4. So atong usahaw nato ang golden text matod pa dinhi sa Romans 3:1 to 2. What advantage then hath the Jews, or what profit is there of circumcisions? Much every way, exceptly because not unto them were committed the oracles of God. So mo ni number 1 mga kaigsunan, ang pulong sa Ginoo or the oracles of God. Romans 9:4, who are the Israelites to whom pertaineth the adoption? Number 2, adoption. Number 3, the glory. And the number 4, the covenants. Number 5, the giving of the law. Number 6, the service of God. And number 7 is the promises. So muna atong makita mga kaigsunan ang pito ka mga special privilege na diin atong masubaybayan ni ining takna karon sa kagabion sa ubang mga nasod ug sa maong adlaw ining adlaw hapit sa 28 sa bulan sa July year 2026. Now kining the oracles of God mga kaigsunan, that's the Lord's church is now the entrusted or a custodian of God's holy word. So mo kini karon mo ay matawag nato ga embassy o custodian o agency nga diin dinhi gibilin ang word of God di sa iglesia sa atoang Ginoo. Na diin si Kristo maoy tag-iya niini. O atong kasahon ng mga passages diri mga igsunan nga matud pa dinhi Matthew 13:11, he answered and said unto them, because it is given unto you to know the mysteries of the kingdom of heaven, but to them it is not given. So klaro diri sa Matthew 13:11 nga adunay pabor, no? Adunay pabor nga atong makita dinhi nga diha lamang sa iglesia sa tong Ginoo
giyang gi-reveal ang mga misteryo ug wala gini gitugot nga naa dito sa gawas. So mao na atong makita mga kaigsunan, ah, usa kini ka butang nga dili pwede ta nga mo-complain. John 14, 16 to 17, mo-jump sa 26, matod pa dinhi, "And I will pray the Father, and he shall give you another comforter, that he may abide with you forever." Verse 17, "Even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it saith him not, neither knoweth him, but ye know him, for he dwelleth with you, and shall be in you." So dugang na pod nga pabor ba nga kaigsunan nga usa ka special privilege nga ang balang espiritu nga bilang nga comforter diha sa iyang iglesia atong makita dinhi nga ang kalibutan wala kadawat, no? Sa verse 17, "Even the Spirit of truth, whom the world cannot receive." So ang iglesia ra gyud nakadawat niini mga kaigsunan, kining gitawag nga the whole truth. 26, "But the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things, and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you." So gi-address gyapon kini sa iyang iglesia mga kaigsunan. So John 17:17 to 19, "Sanctify them through thy truth, thy word is truth. As thou hast sent me into the world, even so have I also sent them into the world, and for their sakes I sanctify myself, that they also might be sanctified through the truth." So, yung nana ka, mahinungdanon ang iglesia sa Ginoo nga diin ang kamatuoran mga kaigsunan, the whole truth, diha ra gyud niya kini gipahigayon sa iyang tinuod nga iglesia nga mao si Ginoong Kristo mao'y magtutukod. First Thessalonians 2:4, 13 to 14, "But as we were allowed of God to be put in trust with the gospel, even so we speak not as a pleasing men, but God which trieth our hearts." So ang gospel mga kaigsunan lang gini gibutang, no, nga diha gisalig diha sa iglesia sa atong Ginoo. "For this cause also that we God without ceasing, because when ye received the word of God, which ye heard of us, ye received it not as the word of men, but as it is in truth the word of God, which effectually worketh also in you that believe." So si Pablo mga kaigsunan, iya kini nga gi-explain nga ang pulong sa Ginoo nga diin iyang na-receive ug na-receive sad nato kaya sa tinuod nga iglesia sa tong Ginoo ug nagapamuhat kini niadtong ah, dunay special nga operasyon kini niadtong mga tawo nga nagbilib. Verse 14, "For ye brethren became followers of the churches of God which in Judea are in Christ Jesus, for ye also have suffered like things of your own countrymen, even as they have of the Jews." So mao na mga kaigsunan ang maayong balita sa gingharian. ah Nahimo kining giablihan sa tanan o pwede na ma-enjoy kini sa mga hintil, both Jews and Gentiles. First Timothy 3:15, "But if I tarry long, that thou mayest know how to oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and the ground of the truth." So it is very clear mga kaigsunan nga ang kanunay kining ginahisgutan sa atong Ginoo mahitungod sa mga espesyal nga mga pribileyo diha ra gyud sa iyang iglesia, the house of God, which is the church of the living God, the pillar and the ground of the truth. So mailhan nato ang tinuod nga iglesia sa atong Ginoo nga buhi tungod kay aduna kini haligi o patukuranan. Aduna di basta-basta ang
batukuranan tungod kay batong bantilis o di pod basta-basta ang mga haligi o sana diha ang mga 12 ka apostolis nga mo isip nga haligi diha sa iglesia sa ato ang Ginoo. Kita nahimo kining nadugang. So mo na mga kaigsunan natong makita sa una nga punto the oracles of God nga aduna kini daghan mga verses nga baka kamo na lang mag jot down o mag ah, screenshot o inyo ang kopyahon mga kaigsoon. Ikaduha, the adoption. Atong imong basahon ang Romans 9:4, imong makita diha nga number one gyud ang adoption, no? So kining adoption mga kaigsunan sa kini ka mahinungdanon nga punto alang kanato nga diin mga hintil nga diin nasakop sa iglesia sa itong Ginoo tungod kay ang ita kaniadto walay Dios dis kalibutan walay saad wala tanan mga kaigsunan unya kung bisan nga ris kalibutan kung magisgot kita adoption nindot kayo kung ma-adapt ka sa kining dato no o milyonaryo walay pagkupas ang kwarta so labaw pa kini nga saad sa iglesia sa itong Ginoo kung ang maong grupo nahimo na kini nga na-adapt nga bilang anak. So muna atong makita dinhi the churches have the position of being God's adopted sons. Muna gisulti dinhi sa Galatians chapter 4 verse 4 to 7 and Ephesians chapter 1 verse 5. Muna ang nagakanayon itong masahon sa makadiyot. Matod pa dinhi mga kaigsunan but when the fullness of the time was come, God sent for his son, and made of a woman, made under the law. Galatians 4, verse 4 to 7. To redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of sons. And because ye are sons, God hath sent forth the Spirit of his Son into your hearts, crying, Abba, Father, wherefore thou art no more a servant, but a son. And if a son, then an heir of God through Christ. Pagkaniduta mga kaigsunan. Patod pa sa verse 5, to redeem them that were under the law. So mao ni ang gihimo ni Kristo that we might receive nga makadawat kita nga nag-inanak-anak no, the adoption. Kung na-adapt na kita so dili na ta tawgon matod pa sa verse 7 nga ah, no more a servant but a son. And if a son, then an heir. So manununod kita diya sa Dios pinaagi kang Kristo. Pagkanindot sa pasalig mga kaigsunan nga ikaduha nga pribiliyo nga matod pa nga adoption. Ephesians 1:5, and having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to himself according to the good pleasure of his will. So, klaro gyapon diri sa Episo 1:5 mga kaigsunan nga diin at nagisgot kini og adoption as our children pinaagi kang Ginoong Hesukristo. So, wala ka nang hanapin pa mga kaigsunan, no? Number 3, the glory, no? Kining himaya, no? The faithful of Christ churches will receive the glory or splendor that once belonged to nation Israel. Sa kaniadto sa nasod sa Israel, naa ni sa ilaha, no? The oracle of God, the adoption, the glory, sila lang nakaangko ni na kanhi. Pero sa diin nga ang Israel ingon nga nasod nag-reject kang Jesus Christ so nahimo kining giablihan sa Ginoo alang na sa tanan. So mao na nga natay kagawa possibility nga maka-appeal niini nga mao nga special privilege. Ikatulo na ni the glory. So matod pa dinhi sa Romans chapter verse 8 chapter 8 verse 17 to 18. So mao kini ang gisulti sa balaan nga kasulatan. And if children, then heirs of God, and joint heirs with Christ, if so be that we suffer with him, that we may be able glorified together. Pagkaninduta nga pasahe diri sa Roma 8,
versikulo 17. Verse 18, For I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. Tinuod gini kay mga kaigsunan, dili gyud ikatandi ang mao nga gibug-aton sa himaya nga giandam sa Ginoo alang sa matag usa kanato sa diin nga magpadayag na si Ginoong Kristo nga atong mga pagantos di gina worthy to be compared, no? Unya manununod pa gyud kita, manununod daw sa Dios ug joint heirs pa gyud with Christ. So doble mga kaigsunan. Subo na angay natong pamalandungan. Episo 1:19, And what is the exceeding greatness of his powers to usward who believe according to the working of his mighty power. So wagi posible sa Ginoo tungod kay siya ang mighty power. Gamhanan siya kay nga dako ug kaya niya na nga mga pasalig, nga mga special privilege na diin na ato kini nga gituhan nga mahimo naton nga mapanunod nga diha sa iglesia sa Ginoo. Colossus 1:27, To whom God would make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. Colossus 1:27. Nindot kayo gyapon pagkapasahay mga kaigsunan. So mo kini amo kanay backup nga mga pasahay o verses sa ikatulo nga special privilege niya sa iglesia sa atong Ginoo. Ikaupat kining gitawag nga covenants, no? So sa Roma 9:4 nahimo ning ikatulo. Pero kay gi-consider ang oracles of God nga nahimong number 1 kay dili pwede nga walay instruction, walay doktrina, no? Walay document. Now sa covenant mga kaigsunan, the Lord reaffirmed the Abrahamic covenant with His church. So tinuod na mga kaigsunan, ang Ginoo nag-reaffirm ngadto kang Abraham sa mahitungod sa pakigsaad og uban pod sa iglesia sa atong Ginoong Hesukristo. Nang pasahay diri mga kaigsunan, Mateo 26:26, Episo 2:12 og atong basahon kini sa makadiyot. Mao kini ang pasahe sa balaan nga kasulatan, Mateo 26:26, And as they were eating, Jesus took bread and blessed it and break it and gave it to the disciples and said, Take, eat, this is my body. So ang iglesia mga kaigsunan kaisip kini nga lawas sa ato ang Ginoo og metaphorically ang maong pag-execute sa atong Ginoo may tungod sa Lord Supper. Ang ang tinapay symbolikal kina sa iyang dili masalanon nga lawas ug ang iyang dugo nag-symbolize na sa maong grapes. So pasalig na sa iglesia sa atong Ginoo. So Episo 2:12, that at that time you were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel and strangers from the covenants of promise, and having no hope and without God in the world. So mo ni atong status sa mga hintil kaniadto mga kaigsunan, no? So nalayo kita, no, sa mga saad nahimo tang strangers o sa mga cabinet wala ta saad, wala pod o wala tay paglaom. Ang pinakasaklap dinhi walay Dios dinhi sa kalibutan. Mao na ang ato ang dating standing kaniadto position. Pansalamat sa Dios nga diin apil na kita sa maong mga special privilege diin na nakitay saad nanay covenant og nanay ah, pulong sa Dios malaod. So atong kining dugangan pa nga verses Galatians 3:14-17, that the blessing of Abraham might come on the Gentiles through Jesus Christ, that we might receive the promise of the Spirit through faith.
pagkaninduta mga kaigsunan, no? Nagikan kang Abraham, no? Matod pa din that the blessing of Abraham might come on the Gentiles. So, pindi pod sa mga hintil, dili membro sa tinuod nga iglesia sa atong Ginoo, so wala po ni siya maapil, dili po siya positional o di po siya covered. So verse 15, brethren, I speak after manner of men, though it to be but a man's covenant, yet if it be confirmed, no man disannulleth or addeth therefore. So silyuan gyud mga kaigsunan, wala gay makapugong niini. Verse 16 now, to Abraham and his seed were the promises made. He said not unto seeds of many, but as of one, and to thy seed, which is Christ. So, isarata diha kang Kristo mga kaigsunan, nga diin na nahimong assorted ang iglesia sa itong Ginoo, wala na yung Hudiyo, na Kristyanon, ay kitang tanan nga nabotismuhan diha ang Kristo, manunod kita sa saad matod pa sa Galatians 3:27. So kung manunod ta sa mga hintil nahimo usab nga makaambit sa blessing gikan kang Abraham might come on the Gentiles matod pa sa verse 14. Verse 17, and this I say that the covenant that was confirmed before God in Christ, the law which was found 130 years after cannot disannul, that it should make the promise of non-effect. So, bisan pa, dunelat ang 430 years mga kaigsunan. So, ang mahigsaad sa itong Ginoo, no, was confirmed. So, basta mo saad ang Ginoo, dili gina siya malubag o dili gina siya mababagan. Hebrews 9:12-15, neither by the blood of goats and calves, but by his own blood he entered in one into the holy place, and having obtained in eternal redemption for us. So, ingon na ang sakripisyo sa itong Ginoo, no? Ihagi yung kaugalingong dugo, his own blood. Ay sa una, sa mga Old Testament, patay sila og goats, patay sila baka. Verse 13, for if the blood of bulls and of goats and the ashes of an heifer sprinkle the unclean sanctified to the purifying of the flesh. So, okay nang gihimo sa karaan nga mga Israel in the flesh kaniadto sa kinanahimo kining landong apan sa atong panahon si Kristo na gid mismo mo nag-ula og dugo, no? Dili na hayop, siya na gyud nangunay. How much more shall the blood of Christ, in Hebrews 9 verse 12-15, who through the eternal Spirit offered himself without spot to God, purge your conscience from dead works to serve the living God. Verse 15, and for this cause he is the mediator of the New Testament, that by means of death, for the redemption of the transgressions that were under the first testament, they which are called might receive the promise of eternal inheritance. So grabe ang pabor kanunay sa iglesia nga gituko sa itong Ginoo. Siya ang nagpatunga o ang siya ang nagpatunga sa kining gitawag nga covenant o gitawag eternal inheritance, no? So, pero ang unang mahitabo kining adoption gyud mga kaigsunan. Ug napag everlasting covenant dinhi sa Hebrews 13:20-21. Now the God of peace that brought again from the dead our Lord Jesus, that great shepherd of the sheep, through the blood of the everlasting covenant. Anong gitawag ng everlasting covenant? Okay, wala gini putol-putol, no? In every dispensation, kunik lang yapon na mga kaigsunan. 21, make you perfect in every good work to do His will, and working in you that which is the well-pleasing in His sight, through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. Amen. So, muna unod sa
Hebrews chapter 13. So naa na diya ang mga bersikulo inyo halaning reviewon mga kaigsunan about covenant. Ikalima kaning the law, no? So unsa nga klase nga law? That is the law of Moses, no? Tong ihang gibuak o gipasulat sa Ginoo si Moses na gipasulat mo nang gitawag nag naa sa Malakay 4:4 nga law of Moses, no? Sa siya na ang nagsulat niya na kay iya man kadtong gilabay itong sinulat sa Dios nga pinaagi sa kalayo. Una ang kining the law of Moses nagisgot kini sa napulo ka sugo mga kaigsunan, no? So daghang klase nga balaod, no, naay ceremonial law, naay moral law. So ang kadtong gitawag nga Ten Commandments mo to'y nawala, no? Upan kadtong mga ceremonial law, mga law of cleansing wala na mawala. That is a perpetual ordinance mga kaigsunan mo nay nawala na sabtan sa uban tungod kay daghang klase nga balaod, oh. Ani ang pinaka number one nga balaod sa atong Ginoo, love the Lord with all thy heart, love your neighbor. So mao ginay pinaka una nga kasuguan. Unya adtong napulo ka sugo nagabitay lang na siya og niini mga kaigsunan nahimo kining napalisod sa mga Israel kaniadto kay matud pa sa James 2:10 kung ma tuman niya ang uno hangtod sa siyam niya ikapulo masipyat siya mabalik na pod sa number 1. So walay maluwas kung kana mao'y basihan Ten Commandments. Ang term ana dinhi mga kaigsunan schoolmaster, no? So atong pasahod sa, no? Ang gisulti diri sa Galatians 3. So mo nay pasahi sa Biblia atong silipon sa makadiyot dinhi sa Galatians 3:19-25. Wherefore then serveth the law, it was added because of transgressions, till the seed should come to whom the promise was made, and it was ordained by angels in the hand of a mediator. So dili man daw ta napulo kasugo mga igsoon, no? Dili. Gihimo kini tungod sa mga paglapas sa mga Hudiyo. Oh, now a mediator is not a mediator of one, but God is one. So kita din si Kristo ang tiliwala, no? Sa bagong pagigsaad karon o bagong suguan. Is the law din against the promises of God? God forbid. For if there had been a law given which could have given life, verily righteousness should have been by the law. But the scriptures had concluded all under sin, that the promise by faith of Jesus Christ might be given to them that believe. But before faith came, we were kept under the law, shut up unto the faith which should afterwards be revealed. 24. Wherefore the law was our schoolmaster to bring us unto Christ, that we might be justified by faith. 25. But after that faith is come, we are no longer under a schoolmaster. So, klaro kayo din mga ikigsunan, nag-iskop kini sa law of Moses, itong Ten Commandments, nga ang term ana law was our schoolmaster. So mo'y nagtudlo kanato mga kaigsunan aron nga dad-on ta to bring us unto Christ, that we might be justified by faith. But after that faith is come, diin nga niabot na nga kinahanglan ta mo tuo, you are no longer under the schoolmaster. So dili na ta yan ang binata mga kaigsunan, no? Schoolmaster elementary, no? So nana kang Kristo. So mao na nga naay mga revision sa mga kasuguan. Ephesians 2:15, having abolished in his flesh the enmity, even the law of commandments contained in the ordinances,
for to make in himself to win one new man, so making peace. Colossus 2:13-14, and you being dead in your sins and the uncircumcision of your flesh hath he quickened together with him, and having forgiven you all trespasses. So, pertinang ah, kaning simpliha karon mga kaigsunan kaniadto pagkalisura no. Sipyat lagi ka sa ika napulo balik na bukas sa uno. Blotting out the handwriting of ordinances that was against us, which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it to his cross. Gilansa na dito, apel sa dito sa cross. Hebrews 8:13, and that said, a new covenant he hath made the first old, and now that which decayeth and waxeth old is ready to vanish away. So, mo na nahitabo mga kaigsunan. So, diin nga naa na si Kristo Jesus, so, ah, vanish away na. No? O wala na kita na under kay tungod kay kining napulo ka sugo para malang na sa mga naga patay, nanapaw, no? Wala mga kaigsunan mo, that is the schoolmaster. Unya, ang bagong cabinet mga kaigsunan, ipakadaan daw ko tong sa una o andam na kini nga banis awi. Una nga, dili nata magbinata. Kung baga, ay nakalingkawas na ito sa grade 1 o elementary. So, atong napulo kasugo mo to'y nagdala na to ngadto kang Kristo. Kang Kristo, ah pinaagi na sa gugma, no? Og ang kasuguan daghan magog loopholes, no? Ingon nga dili mangawat. Nya kay na pwede naman karon kuhaon ang usa ka butang sa imong isig ka tawo namang tag-iya. Ay wala man dito'y tulis, no? Pwede manulis. Ingon nga dili magpatay. Pero bunugon ka, binlan lang kag igo inom tubig, dili ra walay labod nimo. So wa pa kasala kay ang gibantayan dili magpatay, no? So mao na ang kasuguan kaniadto kulang og huyang, no? Kay naa malusotan sa tao. Dili mangawat. So pwede tulis di ay, may tulis dito. Nga pag dili magpatay. Ang pagpatay ra ang bantayan pero pwede niya bunugon. Una nga sa kang Kristo na gugma, no? So dili na ka magpatulog dugo tun kay nagugma ang imo. Gugma ang itudlo sa tong Ginoo. So mao na ang wala na tanggal sa tanan nga kasuguan sa Dios. Dahil ang kasuguan sa Ginoo napay unwritten law of God, no? Naay written law of God, naay law of nature, naay man's law. So naghan atong i-consider sa atong pagtuon about law. Pero ni law of Moses ni giklaro kaganiha, no? The law of Moses, may number 5. Ka number 6, the service of God. No? So kining service of God, sinimbahan kaniadto sa dili tinuod o dili Israel wa gyud dawata, no? One must now offer up acceptable service and worship to God through Christ Church. So mao na ang gidawat karon, no? Ay nag-ingon ang Ginoo mga atong sundan ang New Testament nga pagigsaad. Marcos City City kawang lamang nagsimba kana sanglit nga pagtunon-an kalagdaan sa tao. So kawang, no? Sa man na ay man na pwede lang katon. So naay matuod nga magsisimba ug naapoy dili magtuod mas matuod nga magsisimba. So dili tanan nagaingon kanako Ginoo Ginoo makasulod sing harian. So naanay mga warning mga igsunan. So kaniadto ang tao nagsimba wala nakaila, no? Sa ilang gisimba. Kun karon nailhan na. Naa sa John 4:23-24, Romans 12:1-2, Ephesians 3:21 nga ang himaya naa lang sa iglesia tinuod sa tong Ginoo ug mao ray iyang gidawat nga sinimbahan mga kaigsunan. Ah
Kung basahon sa makadiot mga kaigsunan. So unsay giingon dinhi, ano na nato ning mabasa sa panahon sa itong pagsimba, no? John 4. But the hour cometh, and now is, when the true worshippers shall worship the Father in spirit and in truth, for the Father seeketh such to worship him. God is the Spirit, and they that worship him must worship him in spirit and in truth. Romans 12:1-2. I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, and you present your body a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be transformed by renewing of your mind, that ye may be proved what is that good and acceptable and perfect will of God. So, dugan pang bersikulo, Ephesians 3:21, unto him be glory in the church by Christ Jesus throughout all ages, world without end. So, naalang sa iglesia nga tinukod sa tong Ginoo ang iyang himaya. Hebrews 12:28, wherefore we receiving a kingdom which cannot be moved, let us have grace, whereby we may serve God acceptably with reverence and godly fear. So, kingdom ang hisgutan ini nga dili gyud mairog. So, First Peter 2, verse 4-5, to whom coming as unto a living stone, disallow indeed of men, but chosen of God and precious. You also as a living stone are built up spiritual house and holy priesthood, to offer up spiritual sacrifice acceptable to God by Jesus Christ. So, mo ni ang gisugo sa tinuod nga iglesia sa tong Ginoo. So, kita ang tawag nga spiritual nga house, holy priesthood, o gi-build up ta sa Ginoo, o kinahanglan mag-sacrifice po ta sa mga espirituhanon nga mga sacrifice, nagipili ta sa Dios nga precious stone, no? Living stone, o gina gina-reject ni sa mga dili matinuohon, pero alang sa nagatuo, hamili nga bato, no? O si Kristo mooy bato sa pamagang. So muna ato makita din eh. So ang katapusan kining the promises. So the church is now the recipient of the promises contained in the covenant. So taas-taas kay nga content mga kaigsunan. Antos lang mo subaybay inyo nang screenshot o inyo haba kining i-record o i- jot down ninyo para sa inyo ha mga kaigsunan. So ako lang ning gi-share nga mga special privileges nga diin na naa sa cabinet, no? So katapusan the promises. Sanglit kaniadto wala kita maapil sa mga saad, no? Cabinet. Walay glory, walay balaod, walay nang adoption, nang word of God, wala kita diya sa una, no? So salamat nga diin nasakop ta sa tinuod nga iglesia sa itong Ginoo. Ikaduhang Korinto 6:16 matud pa na, what agreement hath the temple of God which idols? For ye are the temple of the living God, as God hath said, I will dwell in them and walk in them, and I will be their God, and they shall be my people. So mo ni ang gisaad sa atong Ginoo sa tinuod nga iglesia sa atong Ginoo. Magalakaw daw siya, will dwell in them, magapuyo kauban sa iglesia tong Ginoo, magalakaw siya kauban, and walk in them, and I will be their God, and they shall be my people. Pagka nindota sa saad. 2 Corinthians 7:1, and having therefore these promises, dearly beloved, let us cleanse ourselves from the filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God. Mao kini ang panapos mga kaigsunan pagkaninduta mo na nga hinungdan nga ang iglesia nanglan mag-practice gyud og law of cleansing, kay dati sa perpetual ordinance wala na naundang, kay ang iglesia sa itong Ginoo, ang atong Dios balaan, putli siya unya dili siya hugawan mo na nga magahinlo gyud daw ta sa in and out, place and the spirit, aron nga mapresentar ang iglesia sa itong Ginoo, nga din masumpay ang lawas ngadto sa divine head, makapasar ang iglesia sa divine body,
Okay, ang iglesia mo may lawas atong Ginoo masumpay ngadto sa divine head nga mo si Kristo Jesus mo na purpose mga kaigsunan pabor o mga pasalig aron nga kita ah, magatuman, magabuhat base sa buhat sa grasya mga kaigsunan. So Galatians 3:14 that the blessing of Abraham might come on the Gentiles, no? Klaro na pud kayo din through Jesus Christ that we might receive the promise of the Spirit through faith. So klaro na pud din nga ang pahinungdan ang mga hintil, no? So dako kayong pagmahal sa atong Ginoo tungod kay kita mga layo sa iya kaniadto gipahidol kita. Ephesians 2 verse 12 to 13 that at the time you were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel and strangers from the covenants of the promise, and having no hope and without God in the world. But now in Christ Jesus, ye who sometimes were far off are made nigh by the blood of Christ. Praise the Lord mga kaigsunan. So, binagi sa dugo sa atong Ginoo, nahimo kitang nakabahin o naduol, kita kaniadto layo kayo nya alien ta no from the Commonwealth of Israel. So mo na atong makita diha diri sa balang kasulatan. Dugang pa Hebrews 9:15 and for this cause he is the mediator of the New Testament that by means of death for the redemption of the transgressions that were under the first testament they which are called might receive the promise of eternal inheritance. Na po din mga kaigsunan kining eternal inheritance no. So walay kintuban nga panulundon ngunit gisaad sa itong Ginoong Hebrews 8:6 but now hath he obtained a more excellent ministry by how much also he is the mediator of a better covenant which was established upon better promise. Hasta ninduta mga igsunan. Second Peter 1:4 whereby are given unto us exceeding great and precious promises that by this ye might be partakers of the divine nature and having escaped the corruption that is in the world through lust. So, daghang salamat mga kaigsunan. So, dinhi matapos ang ato ang pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Pito ka mga special privileges nga diin kanhi sa Israel lamang kini pan nahimo kitang nakaambit nini pinaagi sa iglesia sa ato ang Ginoo og dili pud tanan nga iglesia tungod kay ah, nakategori man ang iglesia nakategori man ni sa tulo ka kategori nga na iglesia nga si Kristo mo'y head, si Kristo mo'y founder, naapoy iglesia nga ang founder mao mga tao ug naapoy iglesia nga ang founder mao si Satanas. Mao na mga kaigsunan atong makita dinhi. So wa na kay panahon hinaot nga dili nyo kalimtan na ato ang main theme na Gospel of the Kingdom og kanunay ang mga ampo sa mga atong programa aron sa ingon niana ah padayon nato sa pag paambit og inato rani nga mga pagpaambit mga kaigsunan ug kung na-bless man kamo at pasalamati ang Dios tungod kay kini iyang mga saad alang atong tanan diha sa iyang tinuod nga iglesia. Okay, so bye-bye for now.